Come again, sir? Ang ginagamit mga kababayan ngayon na issue ni Digong at ng kanyang mga alipores, yung kanyang mga vloggers, yung national budget, punong-puno daw ng anomalya. Yung national budget po for 2025 na inapprove, pinirma ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa man po ginagastos. Paano nagkaroon ng advance na anomalya? Simula pa lang ng taon, nandyan pa intact. Ito yung mga pasabog nila ngayon. Something is terribly wrong. Rodi Duterte flags 2025 budget as invalid, unenforceable. Kasi daw may mga blank amounts. May blank amounts? Blanko nga. Kung may nakita kayong blanko doon sa mga pages ng national budget, paano naging anomalya yun? Blanko nga. Walang amount. Blank amounts. Di ba? Ayan, sabi dito sa report ng GMA, Rodrigo Duterte Ongab. Ito si Congressman Ongab, kalyado nila, taga Davao. Flag blank items in 2025 national budget. Naging kuha. Usually, ang nagpa-flag mga kababayan, yung Commission on Audit, tulad ng pag-flag, red flag. ng budget mga kababayan sa confidential funds ni Sara Duterte. Yun ang red flag at legit na flagging kasi ang nag-flag po, Commission on Audit mismo. Pero ito, at saka yung pondo po, yung confidential funds, ginastos na. Ito po, nagsisimula pa lang ang taon, pina-flag na ninyo. May ganon at inaakusan ninyo ng korupsyon yung ating administration. Hindi pa nga po ginagamit yung pondo. Nagsisimula pa lang yung taon. Wala pang ginagastos. Mga kababayan sa mga sinasabi ninyong pondo. But anyway mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo ang kwento nila. Kasi massive yung kanilang mga propaganda. Ito yung mga post ng kanilang mga vloggers. Yung mga aso nila. Yan sabi diyan, on January 31, many groups will march in EDSA to make the government accountable for the most corrupt budget in history. This is not pro or anti-impeachment but anti-budget of 2025. This is not my list. This is a list being forwarded on Messenger. This is what I cannot vouch for accuracy. Kita mo na yan? Hindi nga kayo sigurado sa accuracy? Nang sinishare ninyong mga dokumento, malamang fake. Kasi mahilig kayo sa kasinungalingan. Mahilig kayo sa fake news. Unang-una si Digong at saka si Sara, legit na sinungaling. Pati yung mga minions niya, lahat ng mga followers nila kasi kung yung leader sinungaling, tapos naniniwala yung mga followers, may kasabihan tayo, birds of the same feather, flock together. Sinungaling din kasi. Tama ba, mga kababayan? Ayan pa, isa pang minyon ni Digong, impeach BBM now. Gustong ilihis nila mga kababayan sa impeach Sara yung issue. Nililihis nila ang dapat na impeach si Sara kasi may nakapending na po na impeachment complaints. 3 nga po. At ang sabi, may pang-4 pang hinihintay. At sabi ng ating Pangulo, sa kanyang latest na statement, that is the mandate. Wala man anyang magagawa is to act on it yung Congress. Pero wala sa timing. So ang ibig sabihin, kontra lang yung ating Pangulo kasi wala sa timing. Pag dumating na yung tamang timing, impeach Sara na. Ngayon, gusto nilang baliktarin. Impeach BBM na. Ayan mga kababayan. Ang sinasite nila yung anomalous, scandalos. Yan anomalous. Look, anomalous in scandalous GAA 2025. This is how the present administration allocate taxpayers' money. Yan Ngayon, sabi ng isang minion nila, hindi man sila sigurado sa accuracy ng sinishare na mga alleged documents. Ito yung mga sinasabi, ang liliit, hindi mo mabasa.
Purposely siguro para hindi ma-examine ng mga tao, ng mga netizens. Ang importante lang yung caption nila. Baka paniwalaan. Ganon din po si Digong. Ayan, ang liit-liit ng document, mga kababayan, pinapakita sa media. Tapos malaki yung yung headlines. Something is terribly wrong. Rodi Duterte flags 2025 budget as invalid, unenforceable over blank amounts. Ang tanong mga kababayan, ibig bang sabihin, dumaan po sa pagsusuri ng Congress, na yung Congress, sila yung may power of the purse. Magagaling po yung ating mga congressmen. Sigurado mas magaling kay Digong. Mga abogado at mga brilliant accountants, economists. Si Digong po, 75 by your own admission, yung grado sa law. Tama ba? Anong maniwala tayo sa kwento ni Digong? At saka, mga kababayan, sabi nga dito sa amin, sunado na sinungaling. Legit na sinungaling. Mahilig sa fake news, sa mga propaganda. Sinong maniniwala? Siguro yung mga supporters maniniwala. Pinakita yung isang document na ang lit-lit, hindi mo ma-examine. Tapos may napakalaking caption, yung titulo ng kwento. Something is terribly wrong. Invalid daw yung budget, mga kababayan. I-added na yung Congress na magagaling yung ating congressman. Dumaan pa sa Bicameral Conference Committee. May mga senador doon na kaalyado mismo niya. Members ng Bicameral Conference Committee. Alangan man lumusot yung sinasabi niyang blank items. Chairman ng Committee on Finance sa Senate, si Grace po. Tapos member din yung Senate President, si Chis Escudero. O sino pa? Mga kalyado niya yung iba rito. Si Jingo Estrada. O ito, kalaban niya. Mga kababayan, si Risa Ontiveros, si Villanueva, Joel Villanueva, si Bato, kasama sa Conference Committee, Bicam, pati si Amy Marcos. Si Villar, si Cynthia Villar. Yan yan ang mga members ng Bicameral Committee, Conference Committee. Si Subiri, si Tolentino, si Cynthia Villar, si Jinggoy. You see, lulusot ba dito sa mga taong ito? Kasama din yung Senate President, abogado, Chis Escudero. O ito yung mga members ng Congress, Chairman Committee on Appropriations na nag-resign na po si Saldico. Ibig bang sabihin, lulusot dito sa mga mata nitong mga kalyado niya? Sa Senado, yung sinasabi niyang blank items sa national budget? Malamang sa malamang, kwento lang ito ni Digong kasi sa kaniungap, kasi mga kababayan, sunado sila na mahilig sa fake news, sa propaganda, para ang aking analysis, ilihis ang issue sa impeach Sara. Ang gusto nilang mangyari, buweltahan yung ating Pangulo, impeach BBM na. Come again, sir.